Hello, what's up? This is Godman back again for another unboxing and unang impression tayo. So, Blackview. So, nagbabalik sa atin si Blackview, and this time, this is supposedly a budget tablet. Yes. And tingnan natin kung sulit kaya siya sa price tag niya. So, unahan ko na kayo agad. Ito po ang official price niya. 8,599 or 8,600. Ngayon, kung mabibili nyo to ngayong June 6 sale, pues pwede nyo po siya mabawasan ng 1,000, magiging 7,600 pesos na lang. Yun! So, yan po yung price. Again, gamitan nyo po ng Lazada voucher para mabawasan nyo hanggang 1,000 pesos. So, sayang din yan. Okay? So, ngayon, continue na tayo sa product. So, konting expectations muna. Powered by Android, hindi naka-indicate kung anong Android version. Unisoc T616 po ito. Up to 2 GHz po yung kanyang clock speed. And then, 7,700 mAh na battery. Malaki. Para sa price tag niya, I think malaki na itong battery na to. Full HD Plus na display, 8 megapixel na front, 13 megapixel na rear camera, 8 GB RAM at 256 GB na storage. Buksan na natin. Ang laki nito sa tingin ko. Ooh, may kasama ng case. Ganyan dapat. Para hindi na nahihirapan yung mga tao. Kasi dati, yung mga tablet, hindi pa sinasamahan ng case eh. Kasama na po ang case. Good. Very good. So, supposedly, this is 11-inch. 11-inch Full HD Plus na display. Ang laki po nun. Almost laptop size na. Actually, parang netbook. Kung naabutan nyo po yung mga netbook na maliliit na laptop, ganito yung mga size nila dati. So, kung papala rin, solid din ito pang school na gamit or productivity somehow. Since 8 GB RAM naman, so kaya nito multitasking, di ba? Yeah. This is Blackview Tab 16 Pro by the way, ha? And iiwan ko ang link dito sa video description if in case na pumasa ito sa inyong standard. So, bago tayo dumiretso, tingnan mo natin yung mga kasama niya na mga accessories. Meron siyang Type-C to Type-A charging cable. Data cable na yan, expect nyo na. Uy! May kasamang pen! Okay. Yung ganito lang na pen, yung hindi siya pointy tip. I wonder kung supported din ng tablet yung pointy tip na na pen. Magnetic. Ang cute. Okay, and this one wala. Mamaya test natin din yan. Manual, pangsundot ng SIM tray syempre, at 18 watts charging brick. Yung. So ito po ang kasama sa box. Include nyo na itong case, okay? Now, let's move on. So, konting explore lang tayo, no? So, ito ay, I believe, ito ay parang rubber characteristic na plastic din. Something like that. Siguro para mga maitayo mo siguro siya. Okay, good. Itatayo siya na maayos. That's nice. I wonder kung pwede rin ganito. Ay, hindi. Ganito lang talaga. Ganito lang talaga. Okay. At least may cover. And tanggalin na natin muna to syempre. Para makita natin. So parang plastic silicone yata ito o polymer, something like that. Pwede na, at least may protection agad yung tablet nyo, no? So, tanggalin na natin to syempre. Konting tour lang tayo. Dito sa taas, of course, pag tablet, yung landscape mode ang kinoconsider ko na taas. And tama po yung placement ng kanyang camera. Nasa landscape mode. Even Apple's iPad, inaamin na nila na dito talaga ang tamang placement ng camera. So yung mga latest nila na iPad, nasa landscape mode na po ang mga camera. Good job. Okay to. Meron tayo ditong power button, volume rocker. Okay. So malinis naman aside from that. Dito sa taas, meron tayong speaker. Good. Hopefully, dual speaker ito. Dito sa ilalim, meron tayong microphone. Butas lang. So, microphone lang. Dito naman sa kabilang side, andito po yung another speaker, USB Type-C, and I'm not sure kung SIM tray slot ito o micro SD card slot lang. So, checkin natin. Uy! Supported po niya ang SIM card and 1 micro SD card. So, this means hybrid po siya. This means pwedeng 1 SIM with micro SD card or 2 SIM, walang micro SD card. Pero siguro, 2 SIM card na ilagay nyo kasi 256 GB storage naman na ito. Lagyan na rin natin ng SIM card para ready na agad tayo. Mai-test na ng diretso. Yun. Turn natin for the first time. For the first time. Uy. Sabog yung vibration. Hindi ko type yung vibration. Parang toy car yung pakaramdam na vibration. But anyway, vibration na naman yun. Personally, to be honest, hindi ako nagamit ng vibration sa mga unit ko even with my smartphones kasi malakas sila sa battery eh.
Pero of course, I'm sure useful yan sa ibang mga tao. So, simulan natin. So, setup ko po muna ha. So, yun. We did some installation ha. Naglagay na tayo ng konting games para dito sa initial na impression na ito. So, ito yung mga natuklasan ko sa kanya so far. So, una, sa settings, meron po siya actually, tuwa naman ako, kasi meron siya actually PC mode here. Sa settings po, under settings, meron siyang PC mode. So, pwede tayo mag-switch to PC mode. And enter now. So, yes, pwede po siyang parang gawing laptop kung gusto niyo lang naman. And of course, kapag ginamit niyo to, pwede siyang magkaroon ng mga floating windows. So, very good po ito para sa inyong multitasking or any research stuff, basta anything. So, meron po siyang PC mode. And kung gusto niyo bumalik sa dati, like ayaw niyo na ng PC mode, punta lang ulit kayo ng settings, hanapin niyo lang ulit yung PC mode and then switch off niyo lang, exit, back to normal na Android interface. Good job sa dot. And then of course, sa display po niya, 60 Hz lang po ang maximum niya. So obviously, this is not for your gaming or yung naghahanap kayo ng super fluid na refresh rate, hindi po niya supported. Wala po kasi rito. Kung mapapansin nyo, wala po siyang high refresh rate dito. Hanggang 60 Hz, screen refresh rate lang po siya. So not for gamers. Again, other features, papakita ko na lang din sa inyo. This is currently running on Android 14. Yes, Dock OS 4.0. Para mapakita ko sa inyo na Android 14 siya is, papakita ko lang ito saglit. Eto, sa DevCheck, System Android 14 po yan. Pakita ko lang sa inyo ganito. Hop, yun. So, Android 14 po ito. Not bad. And of course, yeah, 2 GHz. And then yung kanyang GPU is, eto, Mali G57 MC1. So, single core. Pero in fairness, hindi naman po basta-basta pipitsugin yung single core na yan. Lumalaban yan kahit paano. So, mamaya ng konti, papakita ko sa inyo yung gaming test. Kahit first impression lang. And then, of course, sa DRM po, ibig sabihin, meron po siyang Widevine Level 1. Makakapanood po kayo rito ng Netflix up to Full HD Plus o 1080p na streaming. Pwede na, di ba? Sa ganito kalaking screen, makakapanood kayo ng Full HD Plus sa Netflix. Dapat lang. Kasi kung yun na nawala, pati-turn off talaga ako. So, for 8,600 pesos, sulit na. At kung makuha nyo pa nga siya ng, ngayong may voucher siya sa Lazada, ng 7,600 pesos, mas sulit lalo, di ba? Ang to benchmark, papakita ko na rin sa inyo. So, 300,000 lang po ang kanyang total score. So, mababa. Again, kasi this is Unisoc T616 up to 2 GHz lang na clock speed. So, 94,000 yung CPU, 26,000 lang yung GPU. Okay? And, papakita ko na rin sa inyo yung supported niya na multitouch. Supported po niya hanggang 10 multitouch. Touch sampling rate naman up to 125 Hz actually. You know. So yeah. Since 60 Hz lang naman ang kanyang screen refresh rate, so tama lang na doble yung kanyang touch sampling rate. Again, don't expect na gaming tablet ito, but for multitasking tasks, basic lang, research, panonood ng Netflix. Tandaan nyo, ang mga movies at saka TV shows sa Netflix ay 24 FPS to 30 FPS lang. So, 60 Hz ay sobra-sobra po sa Netflix. Okay? And even sa YouTube, hanggang 60 FPS lang po ang highest na FPS sa lahat ng YouTube. Okay? So, okay na po ito kung panooran lang. Again, kung gusto nyo naman ng for gaming, this is not your tablet. Of course, hindi ko re-recommend ito sa inyo for gaming. Sa camera naman, pakita ko na lang din sa inyo saglit. So, meron siya at least 8 megapixel dito sa front and 13 megapixel dito sa likod. So yan po ang itsura niya sa likod. See? And of course, gusto ko actually malaman yung quality ng sound niya sa pag nanonood na. So, since dual speaker ito, I'm expecting na medyo malakas kahit paano. So, we'll see. Natin sa YouTube. Okay. Dahil doon natin ang volume. Ito yung speaker. Aba, totoong left and right. See? Totoong left and right siya. Loudness, medyo may kalakasan pero hindi siya as expected ko na malakas talaga.
In fairness, ang linaw po ng kanyang bato, even yung mga maliliit na tones na yun, yung singularity na tones, plus yung high pitch tsaka high pitch, pwede. Yung vocals malinaw din. So, solid. So, kung clarity lang din naman at totoong dual speaker siya, stereo speaker, totoo po yun. Yung loudness, pwede na. Pasok na rin. Hindi siya mahina. May kalakasan siya kahit paano. Pasok na rin. So, solid na rin siya sa audio. Good job dito kay Blackview. As for the video naman, tingnan natin kung supported niya hanggang okay, 1080p lang lumalabas dito. Check natin kung lilinaw and yun, luminaw na. Actually, pwede na. No, buhay na rin ang kulay dito. Not bad. Okay, so kung manonood ka rito ng Netflix, YouTube, or any movies, okay po, solid, malinaw at buhay na rin ang kulay. Not really AMOLED level vibrant, pero hindi na po kayo rito lugi. Yan po yung pinaka full screen niya. Ang kinaganda actually ng screen niya is symmetrical lahat. Ibaba, gilid, and lahat po ng size niya symmetrical po, which is very good po kasi ganyan naman na talaga dapat lahat ngayon ng mga tablet, symmetrical na lahat. Okay? Pasok pa rin siya doon. And may pagka-premium din actually yung itsura niya kung tutuusin. Also, take note ko lang, no, meron na siyang nakalagay na screen protector. So, protected na agad kayo out of the box. Hindi nyo na po problemahin masyado yung baka magasgasan nyo. Okay lang yun. Meron naman na siyang screen protector. Pwede na. Now, camera features naman, pakita ko lang sa inyo saglit siguro. Meron siyang video capture portrait beauty. Yan lang. Basic lang. So, huwag niyo po kayo mag-expect ng maraming features dito. And of course, wala naman kasing bumibili ng tablet actually for photography and videography. Mostly, at least meron lang camera magagamit like video call or something. Pwede na po yan. Okay? So, bigyan ko na ngayon ng mabilis na samples. Yan lang po yung makakuha niya actually. So, wag na po nating lokohin sa salita natin. Hindi po talaga siya impressive pagdating sa camera. Hello, what's up? This is Scottman. Back again. This is the front camera lang. So, tinetest ko lang. So, ito ang possible na maging quality niya kapag ginamit nyo ang front camera for video call. So, usable, pero nothing impressive. Pero very usable na po ito. Pwede na po ito kung like I said, what do you call this? Video call lang, like Zoom meeting or anything. Pwede na, kahit paano. Pero kamusta naman yung microphone? Okay ba? Usable lang. I'm not really sure nga kung pwede rin to sa social media, but usable, okay. Usable lang. Talagang yun lang may pwede kong ibigay sa kanya na rating. And then, finally, lipat na tayo sa games. Okay? Last na po ito, okay? Bago kayo magano. So, try natin ang Farlight. So, of course, expect ko hanggang 60 FPS na yung pinaka-max dito kasi 60 Hz screen refresh rate. So, awkward naman kung isasagad ko siya sa extreme, hanggang 60 nga lang yung refresh rate. So, isaset na lang din natin siya sa talagang native niya na refresh rate. Maximum refresh rate, 60 lang. Okay? So, set ko muna to and then lalaro na tayo. So, pasok tayo sa Farlight, no? Ito po yung default niya na setting. So, we can go very high, minimal. Kaso, ang pangit po pixelated. So, kung i-set natin siya sa smooth, magiging medium lang yung frame rate niya. So, ito na yung pinaka-best. Ayoko siyang laruin na minimal kasi promise, ang pixelated niya tingnan. So, smooth na lang and medium frame rate lang makukuha natin. So, let's see kung at least ito is actually medyo pixelated pa rin. But, that's the best na meron tayo sa Farlight. Okay? So, try pa rin natin. So, ito na nga po siya. Kung, ayun, medyo slightly pixelated nga. So, kita nyo ba? I'm not sure kung makikita nyo, pero look. No? Medyo pixelated siya ng konti. Tingnan lang natin yung smoothness na lang. Kung acceptable yung smoothness. In terms of speaker, malakas na naman. So, let's do this. Hopefully, makapaglaro na maayos. So, kita na natin na hindi siya ganun kalinaw pagdating sa Farlight, pero playable pa rin naman. Hindi naman siya nag-frame drops in fairness. Kayang-kaya niya naman. Ang baba lang ng resolution talaga. Pero dito try naman natin sa Mobile Legends kung ano yung pinaka... Yun, meron siyang super and ultra settings.
This is Mobile Legends. So, pwede kayo dito makapaglaro hanggang at least 60 FPS, I believe. Kung tama ang 60 or 90. Since 60 Hz screen refresh rate lang naman ito, so 60 lang. 60 FPS lang malalaro nyo talaga rito. As you can see, yan, so naglalaro. Pwede. So, yun lang muna sa ngayon. Again, this is Blackview Tab 16 Pro, okay? And currently, nasa 8,600 pesos siya. At kapag binili nyo siya ngayon bago mag June 10, sale po siya, I believe, may voucher code po sa Lazada from June 6 to June 10. So, mababawasan nyo pa ng 1,000 pesos to, at I believe. So, magiging 7,600 pesos na lang siya. So, sulit na po yun actually sa magiging purpose niya. Again, I believe this is not for gaming talaga na tablet. So, hindi ko sasabihin sa inyo na gaming tablet ito. But as you can see, pwede naman maglaro ng Mobile Legends. Mataas naman siya kahit paano sa Mobile Legends. So, maybe for Mobile Legends purposes. And other stuff, magagamit nyo for multitasking and whatnots. Okay? Kita nyo naman. Pinakita ko sa inyo kanina yung mga settings. Meron siyang PC mode. Sa battery, meron siya actually dito. Nakita ko kanina Charging protection. Meron siyang customized charging mode, so pwede nyo po siyang iset na tumigil lang yung charging niya hanggang 70 to 90% kung ayaw nyo i-100% lagi. So para mas tumagal yung battery life nyo. Intelligent charging protection, ito naman yung ina-adjust niya yung charging speed niya depende sa lifestyle nyo. And then we have auxiliary functions, may call recording, yes. Since meron po siyang SIM card, pwede nyo pong i-record ang mga calls niyo. So yeah, pwede po siya, nakaganto. So, solid na rin kahit pa paano, diba? Kahit sa tablet siya, pwede siyang smartphone. Again, dual SIM po ito with micro SD card slot as optional. So, hybrid SIM po siya. And then, of course, just in case na hindi ko nabanggit, supported po niya ang 5 GHz Wi-Fi. Yes, supported po niya ang 5 GHz Wi-Fi. So, currently, naka 5 GHz tayo the whole time na ginagamit natin siya. Siguro ang pinakaayaw ko lang dito sa tablet na to so far, dito sa impression na to, is yung vibration niya. Para siyang basag na plastic. Yun yung pakiramdam. Parang kinukuyumbos na plastic yung tunog. So yun yung pinaka-negative sa akin. Pero the rest, sa price tag niya kasi mahirap naman magreklamo na. Kasi sa 11 inch, again, take note that this is not 7 inch, this is not 8 inch, this is not 9 inch, 10 inch. This is 11 inches na screen display. And so price tag niya na 8,600, I believe okay na rin naman na siya. And napaka-solid din po ng kanyang speaker. Yes. So, good for entertainment, lalo kapag nasa room lang naman kayo. Pwede. Or for camping, pwede rin. So, okay to si Blackview Tab 16 Pro. Okay? Iwan ko yung link dito sa video description. Kung interesado kayo, gawa natin ng detalyadong review. Kung gusto nyo lang naman, sabihin nyo sa comment section. Kapag maraming interesado, gagawin natin yung detalyadong review. If not, okay lang. Dito na siguro yun. At least meron na tayong mga first impressions na na-test natin siya. So I believe para sa iba, sapat na information na yun. Okay? Also, take note, meron siyang 7,700 mAh battery. Ha! Hindi na masama. And yun nga lang, 18 watts lang yung charger. So expect nyo, 2 hours ang charging nito. Estimate ko lang yun, pero sa 18 watts, sigurado yan, 2 hours ang charging speed nito. But anyway, hanggang doon na lang muna. Again, this is just an unboxing and impression. Hindi po ito full review ha. Baka sabihin nyo, review ito, hindi po. Kung gusto nyo ng full review, sabihin nyo lang sa comment section. And if enough na interesado sa full review, sige, gagawa natin ng detalyadong review ito. So hanggang doon lang, this is Scottman. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng unboxing and impression muna, sana consider nyo subscribe, like, and share. And kung interesado kayo sa detalyadong review, maybe turn on nyo yung notification. So hanggang doon lang, this is Scottman. Again, this is Blackview Tab 16 Pro, available sa Lazada with discount voucher hanggang June 10. Okay, hanggang June 10. Samantalahin nyo na po. Link iwan ko sa video description and ipipin ko sa comment section. Okay? Hanggang doon lang. I'll talk to you again soon.